Neri Naig, ito pala ang dahilan kung bakit mabilis na aresto at naikulong. Malaking katanungan ngayon sa mga netizens kung paano nga bang nahabla, naaresto at ikinulong ang Mrs. ni Chito Miranda na si Neri Naig o ang siyang tinagurian bilang isang wais na misis. Ayon sa ulat, si Neri ay nagkaroon ng kasong syndicated estafa at securities code violations. Mabilis na kumalat ang balita sa social media kaugnay sa pagkakakulong ni Neri Naig Miranda dahil umano sa 14 counts of violation of the Securities Regulation Code o SRC at syndicated estafa. Matatandaang lumabas ang balita na inaresto ng Southern Police District ang former actress turned businesswoman na si Neri sa Pasay noong Sabado ng gabi, November 23, 2024. Ayon sa ulat, ang kanyang violations sa SRC ay mayroong piyansa. Ngunit non-bailable naman ang kasong syndicated estafa. Kaya naman nananatiling nakakulong ngayon si Neri sa Pasay City Jail. Sa pahayag naman ng kanyang mister na si Chito Miranda, sa kanyang Facebook page noong November 27 ay binanggit ng band vocalist ang mga pangalang Chanda at ang kumpanyang Dermacare. Matatandaan naman sa mga previous social media post ni Neri ay matutukoy ang kanyang naging koneksyon kay Chanda Atienza na may-ari ng Dermacare na isang beauty clinic. Matatanda ang October 2020 nang inilunsad si Neri bilang endorser at franchisee ng naturang beauty clinic. At makikita pa nga noon sa mga Facebook post ng beauty clinic ang mga larawan at contract signing ni Neri kasama si Chanda. Matatandaan namang July 2021 nang masayang ibahagi ni Neri sa publiko ang pagbubukas ng ilan pa niyang mga negosyo. Kasama na nga rito ang branch ng Dermacare sa isang mall sa Tagaytay. At bilang isang franchisee at endorser, ginamit ang larawan ni Neri sa franchise partner program ng naturang beauty clinic noong October 2021. At sa mismong website nga ng Securities and Exchange Commission ay makikita ang detalye ng franchise partner program nila Neri. Nakasaad dito na magbibigay ang isang investor ng 250,000 pesos sa Dermacare. At bilang kapalit, magbibigay ang Dermacare sa investor ng 31,500 pesos every quarter sa loob ng 5 taon at mag-i-issue rin ng post-dated check sa investor. Kung kukumputin, nasa 630,000 pesos ang babalik na amount sa franchise partner o tinatayang nasa 380,000 pesos ang kinita ng naturang initial na 250,000 pesos investment. Hindi naman nabanggit kung ilan ang nahikayat ng Dermacare na sumali sa ganitong programa nila. Ngunit malinaw na marami sa mga franchise partners ang nadismaya dahil hindi natupad ang napagkasunduang kita. At sa iba't ibang social media platforms nga, ay mababasa ang iba't ibang komento ng mga ito at nagrereklamo patungkol sa tumalbog na tseke na ibinigay ng Dermacare. Marami rin sa mga investors ang nag-report sa SEC o SEC, ang ehensya ng gobyerno na namamahala sa mga investment sa Pilipinas. At dahil nga dyan, September 8 nang mag-issue ang SEC ng advisory na nagsasabing hindi na raw authorized ang Dermacare na tumanggap ng mga investment dahil hindi ito kumuha ng mga kaukulang permit mula sa ehensya. Ayon kasi sa Republic Act 8799 o SRC, kinakailangang magrehistro sa SEC ang sinuman o anumang negosyo na magpo-promote ng mga investment programs. Ngunit bago pa man lumabas ang SEC advisory ay inanunsyo na ni Neri ang kanyang pagkalas sa Dermacare. Aniya sa isang Facebook post noong September 1, 2023. I would like to take this opportunity to inform you all that I am no longer affiliated or associated with Dermacare. It is important for me to make this announcement to ensure transparency and avoid any misunderstandings. Ngunit bagamat naputol na niya ang kanyang koneksyon sa naturang beauty clinic, ay nadawit pa rin siya sa kasong isinampa ng SEC noong May 22, 2024. Ayon sa mga lumabas na ulat, mayroong 14 counts of violations si Neri at ang bawat paglabag ay may kaukulang 126,000 pesos bail.
Ayon din sa seksyon ng 73 SRC, maaari umanong patawan ang dating aktres ng hindi bababa sa 50,000 pesos hanggang 5 million pesos na bilang penalty. Maaari rin umanong makulong si Neri ng hindi bababa sa 7 taon at hindi hihigit sa 21 years. Ngunit kahit bayaran din umano ni Neri ang 1.7 million pesos na piyansa niya para sa kanyang SRC violations ay hindi pa rin umano siya kaagad makakalaya dahil nga sa kasong syndicated estafa. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang estafa. Ang estafa ay swindling o panloloko o pandaraya sa isang tao para makuha ang kanyang pera, ari-arian o anumang bagay na may halaga. Ang ilan sa mga aksyon na itinuturing na estafa ay ang pag-i-issue ng tumalbog na tseke o kaya naman ay ang pagpirma sa isang kontrata kahit walang balak na tuparin ito. Pagkakakulong naman ng hanggang 20 years ang maaaring kaharapin ng kahit sino mang mapatunayang guilty sa naturang kaso. Marami naman din ang nagtatanong kung ano nga ba ang syndicated estafa. Ayon naman sa ulat, maaaring mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang sinumang taong mapatunayang guilty sa mas mabigat na kasong syndicated estafa. Base sa Presidential Decree No. 1689 at sa Korte, maaari umanong kasuhan ng syndicated estafa ang grupo ng 5 o mas marami pang tao na nagtulungan upang mangulimbat ng pera mula sa mga investors. Hanggang ngayon naman ay nananatiling hindi pa malinaw kung sino-sino nga ba ang mga kasamahan ni Neri na nasampahan din ng kasong syndicated estafa. Bakit nga ba hindi bailable ang syndicated estafa? Ayon din sa ulat, kung estafa lamang ang kaso laban kay Neri ay maaari umano siyang makapagpiyansa. Dahil sa batas ng Pilipinas, bailable o maaaring magpiyansa ang mga suspect na sinampahan ng kasong ito. Ngunit dahil hanggang habang buhay na pagkakakulong ang parusa ng syndicated estafa, ay hindi nga maaaring magpiyansa si Neri.